Tingin nyo ho ba? Itong si PNP chief, bata, hawak sa liig ni Speaker Romualdez. Ito pa ang isang halimbawa niyan dahil dito sa kaso-kaso dito sa QCPD. Alam mo, ang tindi nito mabubuking mo talaga dito yung yung nangyari doon sa detalye ng kanilang demanda. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng umunoy pananakit ng kanyang kampo sa mga pulis habang inililipat sa ibang ospital ang Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan... Ayan sinara po. Napakatarantado lang Nandun yung ating Vice President. Tingnan nyo. Tingnan mo itong pulis na to. Binabantayan nga siya sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng... Munti kang pangipitin. BP Sara, tandaan nyo yan Tandaan niyo yung pagmumukha ng pulis na yan, yung opisyal na yan, na munti ka nang ipitin kayo. Ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa BMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam. Napag-utusan daw na dalhin sa BMMC. Alam mo, ang tanong, sino nagutos? Kaninong otoridad? Yun po ang tanong dito. On whose authority? Kanino nanggaling ang authority na yan, yung pag-utos na yan? Yan po ang tanong natin. Kasi napaka-importante yun yan. Para malaman natin, ano ba talaga ang nangyayari dito sa PNP? Sunod-sunuran na lang po ba talaga sa speaker ito? Kaninong kautusan yan? Malalaman natin yan, unya-unya. Ipapakita natin dito yan. Malaman natin kung kanino at sino nag-utos yan. Pang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority. Pasampa-sampa pa si Kuya, kala niya. Susuportahan siya ng boss niya. Hindi, alam niyo mga kababayan ito makinig kayo na mabuti. Kayong mga kapulisan, tapat natin sa pagmumukha ni Sir. Sina Vice President Sara. Yan. Sir, kayong mga pulis, stay away from politics. I'm telling you. Ang politika, mabilis magpalit yan. Mabilis magpalit ang mga opisyal at ibinoto ng taong bayan. Kayo, mahaba pa karir ninyo. Di ba? Unless it's worth it. Yung pagkiling nyo sa politika. Di ba? Mahalagang mahalaga. Gaano kaya kahalaga yun? Ang pagkiling ninyo sa politiko. Kasi kung talagang ikaw ay seryoso, alam mo ito ng mga kapulisan. Sigurado ako alam mo yan. Na hindi ka, you would kiss ass a little doon sa mga opisyal ng gobyerno na binoto ng tambayan. Alam natin yan, ng lingwahe nyo, konting tabi. Pero hindi mo isasagad. Pag sinagad mo, masakit. Gago! Hindi wag mo isasagad yung pagkiling mo sa isang politiko. Bakit kanyo? Kasi mapapalitan yan someday. And there is always a big possibility na ang papalit dyan ay yung kalaban yan. Pag masyado kang dumiin, naku. Kanina, sumagad. Ngayon naman, dumiin. Gago! Totoo yan. Pag masyado kang dumiin doon sa politiko na yun, pag nawala yan sa kapangyarihan, saan ka pupulutin, kuya? Yang ginawa mo kay Vice President Sara Duterte, saan ka pupulutin pagdating ng panahon, di ba? Saan? Baka barangay Tanod, hindi ka na. Payagan Di ba? Kasi nga, dahil sa pagsipsip ninyo
doon ko sino mang animal na nag-utos sa inyo na ilipat yung Chief of Staff. Tandaan ninyo, ang Office of the Vice President, lahat ng karamihan na, nandun ako karamihan ng mga nandun, mga abogado yun. O, ang mismong Vice President natin, abogado. Alam nila ang kanilang karapatan. Tandaan ninyo hindi po akusado yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Hindi po kriminal. Hindi po convicted. Siya ay resource person na na-contempt lang. It doesn't mean guilty siya or anything. O it doesn't mean na meron siyang kasalanan. Talagang tarantado lang at abusado ang kamera. Tapos susunod kayo sa utos na pabalang, mali, at hindi naaayon sa batas. Tapos, pag nagalit, yung boss nung inuusig ninyo, magdedemanda kayo ng ganyan. Maling-mali ang ginawa ninyo, sir. Maling-mali. Kita nyo, piskal na nagsabi, di ba? Prosecutor's office na nagsabi, walang timbang niyang akusasyon. Di pahiya kayo niyan. Hindi, mga kababayan, simple-simple, di ba pahiya ho sila niyan? Pahiya kayo sa ginawa ninyong yan. Hindi nyo ba nakikita? Enjoy na enjoy kayo. Hindi, didemanda namin si VP Sara Duterte dahil ganito siya, ganito siya. Ano sabi ng prosecutor's office? Tapon nyo na yung basura nyo na yung demanda nyo. Wala kayong basihan, wala kayong ebidensya. Hindi ako nagsabi niyan. Ito, pakinggan. Isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga Janet Jane Does. Ang reklamo, dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Quezon City Prosecutor's Office. Don't tell me, hawak ni Vice President yan. Hindi hawak ng Vice President yan. Ang Prosecutor's Office, hawak po yan ng DOJ. At at the same time, kahit papaano, masasabi nating hindi naman po masasabing hawak ng Vice President yan. Malabo ho. Malabo na magkakaroon ng impluensya ang Vice President yan. Pero nakita kasi nila Alam mo ako, naniniwala talaga ako Naniniwala pa rin po ako sa ustisya. Bakit kanyo? Kasi alam nyo, kahit ko kay Pastor Kibuloy, merong pong hinihiling ang kampo ni Pastor Kibuloy ngayon na patungkol po sa bail niya. Alam nyo ang kwento sa akin, hindi ko na lang sasabihin kung sinong bumulong sa akin. Nakita ko. Ayoko na lang magsalita. Baka madulas pa ako. Pero nalaman ko kung anong nangyari doon sa hearing na yun. At talagang yung pahiya yung nag-aakusa doon sa ating pastor. Na si Pastor Kibuloy. Nag-aakusa talaga namang napahiya dahil palpak ho lahat. Halatang nag-iimbento, nagchichismis. Kaya nga I think there is a big possibility na makalaya pansamantala si Pastor Kibuloy. Yung makapag-bail si Pastor Kibuloy. Kaya lang, ang pwedeng o ang posibleng mangyari maimpluwensyahan yung judge. Sigurado ko. Ako, ito wala akong ang hirap magsinungaling. Wala akong alam. Pero sigurado ako may nag-iimpluwensya dyan na politiko. Tandaan ninyo, ang gustong magpatumba kay Pastor Kibuloy, walang iba kung hindi itong gobyernong to. So sigurado ako, one way or another, inu-impluwensyahan ng kalaban ni Pastor etong judge. Pero ako, may tiwala ako sa justice system natin sa Pilipinas. Kaya kayong judge, naniniwala ako na kasi itong mga to, hindi naman po ito pwedeng tanggalin Hindi ho ito, once na nandyan na yan, hindi ho ito pwedeng tanggalin ng kahit sinong politiko o kahit presidente pa. Hiwalay po ang mga judge, kaya nga ho judiciary yan Hindi ho sila kayang totaling impluwensyahan o totaling, alam mo yun, ihawakan sa leeg.
Pero depende na lang yan sa mga alok. Depende na lang din yan. Pero ako, naniniwala ako dito sa particular na judge nito na ito'y matino. Sa tingin ko po at ang aking panalangin ay ikaw ay magdesisyon na aayon sa inyong konsensya at sa inyong conviction. Sir, ma'am, kung sino ka man po na judge, huwag ka magpapadikta sa mga politiko. Dahil nga, tulad na sinasabi ko dito sa nangyari dito, di ba? Yung opisyal ng PNP na nagpadikta sa politiko, mapapahiya tuloy. Bakit? Ito ang paliwanag. Bakit mapapahiya? Nung pinresinta na yung mga ebidensya, nga. Literal, nga. Kasi nga alam nyo, hindi pwede tayo mag-imbento lamang ng demanda. Pag nakaabot na sa husgado at nakaabot na po sa cross-examination ng mga abogado, ay naku po. Kung ikaw ay nagsisinungaling, nga ka sigurado. Iiyak ka. Kung nagsisinungaling ka, pero pag kung totoong sinasabi mo at malakas ang loob mo, talagang sigurado yan. Hindi ka matitinag. Di ba? Eto, pakinggan kung anong nangyari dun sa kaso, kung bakit na-dismiss kaagad, na basura. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Sumobra daw yung pulis sa kanyang ng kapangyarihan. The alleged commission of direct assault, disobedience to authority and grave coercion is not supported by evidence. Ang sakit ng bangs. Pahiya pa kayo. Sumobra daw kayo, according sa news na ito, sumobra daw kayo sa inyong authority, yung pagpapatupad ng inyong authority. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Hindi niya napatunayan. Ibig sabihin, di ba? You have to prove na you have the authority at that time. Kasi again, hindi po akusado, hindi po kriminal, hindi po PDL ang Chief of Staff ni BP Sara Duterte. Kaya nga, whose authority? Di ba? Are you representing para gawin yun? Wala akong naipakitang ebidensya. Hindi niya naipakita kung sino nagutos sa kanya. Pumunta lang siya basta-basta doon. Feeling ko, kapatid, feeling ko, naghugas kamay yung nag-utos sa'yo. Sa madaling salita, nilaglag ka. Hindi kasi eto. Ganito ang nangyari. Sabi ng korte, sabi ng prosecutor, siguro tinanong dyan, kaninong authority ka? Sino sinusunod mo? Sinong anong batas o kaninong command? Sino nag-utos sa'yo na para i-implementa yung gusto mo mangyari? Siguro, ewan ko ito ang nangyari, hindi ko alam. Siguro kinausap niya yung boss niya, uy boss, di ba inutusan niyo ako? Di ba inutusan niyo ako pumunta doon tapos gipitin itong chief of staff, ilipat doon sa pangit? Inutusan nyo ako? Ano kaya ang sinabi sa'yo nung nag-utos sa'yo? Baka naman sinabi niya sa'yo, problema mo yan. Hindi ko na problema yan. Wag mo na ako isangkot dyan. Basta sagutin mo na lang yan. Sabihin mo, basta inutusan ka. Kasi remember, lahat po, alam nyo ba, pati sa checkpoint, pati sa pag-discharge ng mga tauhan, alam mo yung paglagay ng tauhan, lahat po yan, di papel ho yan sa PNP. Kaya nga meron tinatawag, kahit yung sa AFP, ganun din yung mission order, di ba? Meron po yung mga yan. Hindi po pwedeng tatambay lang yung pulis dyan. Halimbawa lang sa checkpoint. Who's under authority? Sino nagsabi sa'yo mag-checkpoint ka dyan? So, meron yan. May meron ka mission order, di ba, na sinusunod. May papel ka. Hindi pwede yung, hindi, ako lang ang nagdesisyon. Trip lang namin, di ba? We are here to protect and serve. Hindi ganun yun. Dapat lahat yan papel. Lahat po yan. Kung anumang utos na iutos para ipatupad ng kapulisan, ng opisyal, ng PNP,
lahat po yan nakasulat at pirmado kung sino man yung nag-utos na higher authority sa'yo. Pirmado niya yan. Kasi for the record yan hindi ka gagalaw nang wala kang nag-utos sa'yo. Dito, nung tinanong siguro, sino nag-utos sa'yo na pumunta doon, tapos kunin yung chief of staff at dalhin sa ganito, wala siyang sinabi. Bakit wala siyang sinabi? Alam niyo na. Bakit wala siyang sinabi? Baka malamang sa malamang nilaglag ka nung nag-utos sa'yo. Siguro sabi, hindi, saluhin mo na lang yung problema. Kasi pag nalaman pa na inutusan kita, malalaman nila na inutusan lang din ako. Kasi korte yan hindi pwede yung magpalusot ka sa korte. Malalaman at malalaman kanino yung utos na yon ang gagaling.